Okay, happy Lord's Day! And sa barangay 96 na naman po tayo. So, need District 1, Tondo, Manila. Opo, alam nyo yung salita ng Diyos o Ebanghelyo, the good news kung tawagin. Ito yung pinangangaral sa tao. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pedro. Opo, kasi merong pinagkumparahan si Pedro kung bakit dapat ipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Po, tandaan nyo po yan. Ngayon, lalapit tayo sa Diyos para papatnubayan niya tayo. Para patnubayan niya tayo. Panginoong Diyos, gabayan mo po kami sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng iyong salita sapagkat yung aming buhay, yung aming lakas, wala na pong iba. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang pinagkumparahan po ni Apostol Pedro kung bakit niya nasabi na ipangaral. Tingnan niyo po, babasahin natin ang kanyang epistola sa unang Pedro. Ganito po ang nakalagay sa 24 at 25. Ayon sa kasulatan, yan, gumagamit po siyang Biblia sa panahon niya. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Nakakita na po ba kayo ng mga damo? Oo. Sa Kapampangan po, ang tawag namin dyan, dikot. Kumbaga yung mga tumutubo sa tabi-tabi lang, sa mga bukid. Yan, sa mga, may mga lupa-lupa. Yan, damo. O palat, kung tawagin naman yan. Sa Kapampangan. Ano daw po yung taho? Gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Yung kariktan, yung bulaklak. Kung ano ang ganda, yung damo, anong sabi pa? Tuloy. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Isipin niyo po yan ha. Yung damo at yung kanyang bulaklak natutuyo, nalalanta. Yung tao po, ano man ang tagumpay na inabot mo sa dito sa ibabaw na lupa, darating din po ang panahon, magiging gaya tayo ng damo. Ano man kaganda yung bulaklak ng damo. Opo, kahit gahano kaganda, darating ang panahon, malalanta, matutuyo. Yan, ganoon din po tayo. Ang tawag dyan, faded glory. Nagpe-fade yung gloria ng tao. O, halimbawa, bigyan ko yung halimbawa. Yang si dating Pangulong Duterte, sumikat yan nang i-appoint po ni dating Presidente Cory Aquino sa Davao. Doon nagsimula ang kanyang kasikatan. Naging mayor, naging vice mayor, naging kongresista, naging presidente. Kung ika nga po, lahat ng gloria na sa kanya na. Asawa. Oh. Pero tignan nyo po siya ngayon. Tignan nyo siya ngayon. Para siyang damon tuyo. At ang kanyang kariktan, yung kanyang gloria nung araw, faded. Ngayon, meron po kanina lumabas sa social media, sa YouTube, Facebook, yung bahay niya sa Davao, binibenta na ni Anet, yung asawa niya, yung pangalawang asawa. Bago, siyempre, pag nagsimula po yung litis ng ICC,
lahat ng ari-arian niya, mapipres po pala. Kaya nakalagay na po, house for sale doon sa Davao. O baka yung mga pera nila, nagwi-withdraw na sila. Nung araw, meron ako na balita ng ganyan. Nung nasabi na baka pati yung lahat ng ari-arian niya, mapipres ng ICC. Kaya parang meron ng umuuna. Yung anit, yung mga pera sa bangko, minamagic na. Isipin niyo po yan. Tama si San Pedro. Makapangyarihang tao, pero warrant of arrest lang ng ICC. Tiklob siya. Kung ano yung yabang niya nung araw, sisipahin ko yan, mga ICC na yan. Ali kayo, magpunta kayo rito. Ang yabang. Nang dumating ang ICC, para siyang batang maliit. Kaya nung buhatin siya ni General Torre, wala siyang magawa. Kaya sabi nga ng Miron, ang dating mayabang, ngayon, parang bata. Isipin niyo po yan. Ito nag-birthday yung asawa niya, so ginawa sa abroad, sa Hong Kong. Then, tatawid pala siya ng China dahil alam niya, nandyan na yung warrant of arrest. Nakikiusap siya ngayon kay Jinping, yung kanyang kaibigan. Tinanggihan siya ni Jinping. Kumbaga parang ganito ang senaryo. Si Jinping kaibigan ni Duterte. Pero si Jinping pala, hindi niya kaibigan si Duterte. Sipin niyo po yan Kung kinuha lang ni Jinping si Duterte, hindi po magagalaw sa China. Sana si Duterte kasi hindi po membro ang China ng ICC. Kaya walang power. Pero tinanggihan po ni Jinping nung nandun sila sa Hong Kong. At habang nasa Hong Kong po sila, sabi ng ICC, sa Hong Kong, uulihin namin ang tao yan. Si dating Pangulong Duterte na nasa Hong Kong. Sabi ng Hong Kong Authority, ayaw kong magkaroon ng kaguluhan sa aming bansa. Pauwiin yan. Siyempre, mayroong coordination ng Basang Pilipinas. Kaya paglapag ng eroplano, ayun na, pinipintas siya. Hanggang bitbitin siya. After 10 hours, binitbit na ni Torre para dalhin doon sa dahig sa Netherlands. Isipin niyo po, sabi ni Pedro, ang tao, ano man ang inabot mo sa iyong buhay, lahat yan malalanta. Kagaya ng damo, sabi niya. Sa amin po, probinsya kami. Alam niyo po yung mga damo, yung palat kung tawagin sa Kapampangan. Pag namumulaklak na po yun, ang gaganda. Totoo, sa totoo lang. Ang gaganda. Pero, dito sabihin mo, gusto ko sasamahan ko sa asin. nawawala rin po ang ganda. Ganyan po si Duterte ngayon. Verify na ako. Ngayon, naharap ang kanyang anak. Yung malalaman natin, hindi pa natin wala po tayong magiging ano dyan. Sapagkat umuusap pa lang ang... Pwedeng lagyan ng tax. Ngayon, kaya ngayon ang sabi ni San Pedro, dito sa 25, ito. Kailangan pa-assist muna, pa-assist muna. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailan. Para assistin yan. Siyempre, natural, maglalagay
At itong mabuting balita Tagal na, may kapunta na. ipinangangaral sa inyo. Yun. Wala. Kaya pala dapat ipangaral ang mabuting balita o salita ng Diyos sa tao. Kasi po, ang tao hinalintulad lang sa isang Siguro mga magagawa damo, mababang huli ng 20,000. Pati dun, ay 20M, pati dun sa... kinakain lang ng mga kalabaw yan, kinakain lang ng mga kambing, kinakain ng mga hayop, baka. 20M? Ito 20,000. Oo. Yan ang damo. May 10 years back taxes yan eh. Maganda man tignan pag namumulak ka. Hanggang doon lang po Hindi lang yun. yan ng mga... yung 10 years Darating ang araw, sabi ni Pedro, 2005. matutuyo yun. 2005 ka-counting yun. Kaya yun. 2005 Ganyan din po ang tao. Yun ang bagay na 10 years back taxes eh. Doon sa ICC po, alam nyo, marami pong mga powerful na tao na muno. Hanggang ngayon, nandun po nakakulong. Oo. At isa lang si Duterte. Bakit namin alam, bakit po alam yan? Siyempre, nang napunta si Duterte doon, marami ng news na nagbumula sa Netherlands, sa ICC camp. Hindi ko lang alam ang pangalan nyo sa Africa. At nakakulong din po. Isipin nyo. Talagang matalino po ang Diyos. Bakit? Kung sa mismong bansa mo kaya mong lupigin ang hustisya, nagtayo ang Diyos ng hustisya na walang pwedeng pumigil. Yan po yung ICC. Isipin nyo po, sino mga tao na pupunta ron? Mga namumuno sa ibang bansa. Yung mga kurap. Yung mga kurap. Kanya lang po sumobra lang si Tatay Diggs ng Davao. Hindi na naisip, akala niya yung kanyang gloria magpapatuloy. Bakit po? Naalala nyo ba nung uupo na sila ni si Sara at Bongbong sa Malacanang? Ilang buwan pala nakaupo si Bongbong. Niratrat na nidigong si Bongbong. Hanggang tinatakot na niya. Pag hindi ka umayos, mangyayari yung nangyari sa tatay mo. Isipin niyo po. Kaya sabi ng mga tao bayan, ng mga meron, ba't hindi niya patapusin ang termino? Ng 6 na taon. Nakita niyo po yung greedy. Katakawan. Katakawan sa kapangyarihan. Gusto ni matandang Duterte. Kaya nga yung maisog nila. Anong tinawag niya kay Bongbong? Meron tayong Pangulong adik. Bangag. Isipin niyo po yan. Alam respeto sa mga namumuno. Ang presidency si Bongbong dapat sundin natin. Tingnan natin na sinabi ni Pablo. Kaya, hindi na ako magtaka kung murahin ni Duterte ang Diyos. Wala siyang paggalang sa Diyos eh. Ginagawa niyang stupido ang Diyos. Kaya sabi nila, yan, bagay nga sa iyo, nakakulong ka ngayon dyan. Malamura ka, pati Diyos, dinamay mo. Sabi ng mga sa social media, ang dami. Oh. Hindi na siya makontentong minumura yung kalaban niya sa politika, yung mga kumukontra sa kanya. Pati ba naman ang Diyos na lumikha sa kanya? Tinawag niyang stupido? Oh. Kaya yan, sabi na, yan na karma. Kita niyo po, mabait ang Diyos, pero wag mo naman sagarin ang Diyos. Marunong din magalit ang Diyos. Marunong magalit ang Diyos. Kung mabait ang Diyos, magagalitin din ang Diyos sa mga tao ayaw sa Kanya. Kung ano sabi ni Pablo? Si Pablo po apostol. Ito kanya sinabi. Roma 13:1.
bawat tao ay pasakop sa pinuno ng pamahalaan. Nung siya presidente, lahat naman sumusunod sa kanya. Bakit kayo hindi na siya pangulo? Ba't tayo niya sumunod siya? Kay Bongbong. Ayan nakalagay po. Ang bawat taong individual pasakop sa pinuno ng pamahalaan. Yang anak niya, walang karespeto sa kanya. Sabi niya, ang aking pangulo si Bongbong. Ngayon, anong sinabi niya? Patayin niya pag pinatay ako. Saan ka nakakita? Nagliliwaliw sa ibang bansa. Sumusweldo. Pero hindi niya ginagawa ang kanyang tungkulin. Anong ginagawa niya? Pinupunta niya yung mga bansa na sana mayroong mahawa sa kanyang tatay. Ang problema, yung mga bansa binanggit. Ayun, nagpadala sila ng surat. Ayaw namin dyan. Tinanggihan. Tapos nagsinungaling pa si Sara. Hindi ko naman kinausap yun Hindi kinausap pero nagpunta sa bansa na yan. Pero ang gagawin mo sa bansa na yan, wala ka namang ayan, mahiya sila. Kaya sana magtagumpay po ang batas. Basta tayo sa batas lang tayo. Kasi naalala ko si Mayor Lim, the late Mayor Lim. No one above the law. Tama nga naman yun. Kaya po binalangkas ang konstitusyon upang tayong mga tao matuto tayo sumunod sa batas. At ang batas, spiritually naman, dapat tayong sumunod sa namumuno. Alam nyo, kahit gaano ka walang ya ang namumuno. Walang nakalagay dito Kundi ang sabi ni Pablo, bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Kahit walang niya po yung namumuno, wala tayong magagawa Sumunod na lang po tayo. Ayan na natin ang Diyos ang umusga sa kanila. Kung ang Diyos po nagutos na sumunod tayo, pag nagabuso naman sila, Diyos din po ang tatabas sa kanila. Ika nga, ang Diyos ang naglalagay at ang Diyos din ang mag-aalis. Sayang yung pagkakataon na binigay ng Panginoon Diyos sa kanilang mag-ama. Imbis na gampanan nila, paglingkuran yung majority na bumoto sa kanila, hindi po Ang pinaglilingkuran nila, ang sarili nilang interes. Hindi ang taong bayan. Isipin nyo yung taong bayan po. Bayad ng tax para merong isweldo sa mga namumuno, sa mga nasa gobyerno. Imbis na paglingkuran po yung taong bayan na nagpapasweldo sa kanila, inaabuso pa nila. Isipin nyo po yan. Dapat sana si Sara, yumuko siya kay Bongbong. Kasi ang presidente, si Bongbong, hindi. Parang gusto niya, siya ang presidente. Kung meron lang pwedeng magawa para na isang silya pa para sa presidente, baka doon siya upo Kanya lang, wala tayong ganyang gobyerno. Isa lang talaga yung Malacanang. Ngayon, kung gusto mong umupo sa Malacanang na isa, magpunta ka sa Ilocos, yung Malacanang North. Ayun, nakarating po ako ron. Pero nakarating ako ron, nung ginagawa pa lang yun, hindi pa maganda. Pero ngayon, nakita ko na po sa mga video, maganda na po. Pati yung kalsada, maganda na. Nung pumunta kami ron, nalikabok kayo kalsada Hanggang bukong-bukong yung malikabok. Papunta doon sa Malacanang North. Nang panahon pa ni Marcos yun Kaya natanong ko na, bakit ba yung kalsada rito sa kabila ng presidente si Marcos? Panahon ni Cory po na yan, panahon na ni Cory. Noong nakarating ako ron.
Sabi ko, pati yung kalsada rito, ganyan pa rin. Aligaw po hanggang bukong-bukong. Alam niyo po ba kung ano sagot ng sumagot? Kasi yung barangay kapitan dito, kalaban ni Marcos. Ibig sabihin sa teritoryo ni Marcos, mayroon pala siya kalaban. Chairman lang. Kaya yung dahan doon, puro waligbo. Sa likod po ng Malacanang North, ilog din po yun. Parang Malacanang sa Manila. Sa likod, may ilog. Kung hindi nawala si Marcos, doon po siya mag-uopisina. Ang magiging residence ng kanyang pagiging Pangulo. Kanya lang, na people's power nga po siya. Yung kanyang gloria, nawala rin po. Pero matagal. 21 years. Pero si Digong, 6 years lang. Okay, bilangin mo, nung naging mayor, naging congressman, vice mayor, kung idadagdag mo, maaaring ganun din, katumbas ni Marcos. Pero pareho pong nawala ang kanilang gloria. Sabi nga, kung hindi lang namatay si Marcos, isa siya sa mga nakasuhan kasama ni Imelda ng ombudsman ng 3 counts na magnanakaw sa kaban ng taong bayan. Hindi lang po ma-aresto si Imelda kasi nga si Digong ang presidente noon at meron silang ugnayan. Kaya si Imelda po hindi po nakaranas ng rehas. Sabi lang ni Duterte kasi matanda na naman for humanitarian reason. Parang si Enrile, meron siyang warrant of arrest. Hindi na rin po siya pinaresto ni Digong kasi kaibigan niya si Enrile. Sa PIDAP naman si Enrile. Si Marcos naman, pag nanakaw, kagaya ni Imelda. Kaya si Imelda, paikot-ikot lang. So, tama ang Biblia. Lahat tayo pasak sa namumuno sa ating bansa. Yan ang utos ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo. Kaya inanin tulad ni Pedro, ang tao, anumang gloryang meron ka, lahat yan, magiging pated din. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin, na kami pong mga tao, hindi kami dapat maging mayabang, magmalaki. Kasi po, kaya lang kami ng damo. Na yung damo ay walang kinakain lang po ng mga kinakain lang ng mga hayop, kalabaw, baka, kambing. Ganyan po paghahalin tulad ni Apostol Pedro. Salamat po, Panginoon Diyos. Nawa yung mga nanonood ng video ito, buksan ang kanilang kaisipan. Kung hindi pa po ayon sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo sila. Tanging ikaw lang po pwede magpabago sa tao. Kami pong mga tao, wala kami magagawa dyan. Kasi po, nandito po kami sa mundo ng masama. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo mga nanonood ng video, sana po meron kayo natututunan mula sa Biblia. Nagbabasa lang po tayo at sinasabi ko po yung nangyayaring day ng mga news tungkol sa mga namumuno sa atin. Kung paano po yung pagkahaling tulad sa Biblia sa tao. Wala pong paninira ng pagkatao ito. Wala. Tayo po ay biblical. Ano? Sana po, share nyo sa iba. Kayong mga na-share, i-share nyo sa iba. Mas maganda kung i-share nyo sa mga nabanggit ko. Sa kanilang relatives. Malay nyo, makatulong po kayo. Salamat po. God bless us all. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 96. Meron po tayong kasama. Okay, ayan, para makita nyo lang po. Baka akala nyo po lahat tayong kasama. Ayan, oh. God bless us all. Bye-bye.